Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon ay nandito po tayo ngayon sa Santa Rita, Pampanga at ongoing po naglalagay tayo ng kurtina. So ito po nilalagay natin ng kurtina, ito po ay viewers natin from USA. So ngayon po, isi-share ko po sa inyo yung kanilang pinagawang bahay, itutur ko kayo, and syempre yung ating finished project. Pagpasensya nyo na po talaga ngayon na medyo matagal po tayong walang upload kasi na-busy po tayo ng sobra talaga. And sunod-sunod po everyday, meron po talagang install, kaya ayan po mga ka-viewers, Hagardo Versosa na po ang ating itsura. Ganun pa man po, ayan, gagawin natin yung ating nakasanayan. Itutur ko kayo dito sa bahay po nila. No? So, pakita ko po sa inyo yung mga materials na ginamit and yung itsura po ng bahay na nilalagyan natin ng curtains. So, tara po! Para po sa ating project ngayon, ito po ay modern bungalow house. Ang lot area po nito is 450 square meters. Mukha po siyang malaki kasi pahaba po ang sukat ng lupa or rectangle. Ang floor area naman po nito or total development area po is 328 square meters. Yung middle part po ng bahay is high ceiling naman. Next natin, ito naman po yung side view niya. So ito pong bahay is napapalibutan po ito ng CCTV. Sa gilid po niyan, meron pong side pathway papunta sa likod ng bahay. Kung mapapansin niyo po sa video, maluwag pa rin po yung daanan. Para naman po sa top view ng bubong, ito po yan, dark gray po na rib type design ang ginamit. So, kung napansin niyo po, buo talaga yung bubong. Wala pong putol or pinagdikit. As in, buo po talaga yung bubong ni client. Ngayon po, papakita ko naman sa inyo yung design po ng kanilang mga fences at gate. Para po sa design ng bakod, itong kulay mustard, naka-wall group po yan. Yung nakikita ninyong horizontal line. Tapos yung column po is meron pong natural stone na bricks, tapos wall lights. And para naman po sa fence po na kulay black, gawa po yun sa tubular, even po yung kanilang service gate. Tapos po sa kabilang side naman, meron din po dito naka-wall group, itong color gray. Yung lining naman po nito is vertical na grenove sa wall. Tapos meron din po itong natural stone na bricks, ibang kulay naman po ito. Tapos may service gate din po, same na pinakita ko sa inyo kanina. Next po natin, dito naman po tayo sa kanilang garahe. So, ito po habang natutur tayo, meron tayong mga audience na aso. Sana hindi sila nangagat. By the way, ito po yung kanilang front ng garahe. Yung taas po nito naka-wall group din. Ang maganda po kay wall group, no? Hindi ka gumagastos pero nagkakaroon ng dating yung bahay mo. Ewan ka lang kung sa labor, mahal po magpa-wall group. Again, sa gate po kanina, sa service gate, tubular po yung ginamit. Tapos dito naman po sa gate ng garahe is stainless po ito. Tapos, ito po ay roller, kaya po pag ating glinide is smooth po, no? So, partida po wala pa po yung motorized, pero pag pinamotorize po ni client to, is talagang maganda po. Kasi ayun nga, dependot na lang pagpapasok sila. Ayan. Isang push lang po yan, nag-move na. So, in-slow mo ko lang po yung shot para mas ma-appreciate nyo po. Sa garahe guys, at least dalawang sasakyan nyo pwede magkasya, maluwag. Napakaluwag, ayan. So, yung tiles dito guys, ginamit 40 by 40 na rough finish tiles. Tapos, ito na yung ceiling ng garahe. May design na pa cross sa gitna. Tapos, yung ceiling niya is spandrel na ceiling. Tapos, meron mga downlights. Ayan. Dito naman po tayo sa porch area. Bali, dito po, meron pong main door na kulay gray na meron pong huge na door handle. Tapos napapalibutan po ito ng natural stone na bricks design din po. Ayan. Sa tiles naman po, ito ay matte finish po na 60 by 60 cm. Tapos po, yung design naman po na itong tiles na ito is mala bricks din po, no? Tapos yung kanila pong window is reflective po yung glass. Then yung casement naman po or frame is wood grain. Sa taas po na ito is merong canopy na ang pintura po is dark gray. So dito naman po tayo sa papunta po sa gilid ng bahay. Meron po dito pathway na meron pong artificial po na grass carpet. Yung shape po na kanilang mga bintana, meron pong L-shaped window or corner window. Tapos may fluted panels na WPC po. And ito po yung nagustuhan ko sa kanilang wall. Itong kulay black po na gawa sa natural stone din po if I'm not mistaken. Talaga pong mas lumitaw po yung ganda ng bahay nila. So ito po yung itsura niyan sa malayuan para may idea po kayo. Doon po tayo galing kanina sa bandang garahe. Ngayon po, papakita ko naman sa inyo yung side pathway, which is meron pa rin po tayong tinatapakan dito at grass carpet. Tapos dito po ang cute ng kanilang sampayan, napaka-organized. Ito po in fairness ha, matibay na siya and space saver. Pag gagamitin nyo or magsasabit po kayo ng damit, malinis na kasi dito pilang siya. Tapos po, maluwag pa po itong gilid naman and komportable pong dumaan.
Sa likod po, ito naman po yung passage papunta sa kanilang dirty kitchen at laundry area po nila, no? Tapos kung napansin niyo po yung mga aircon, yung mga condenser, halos nasa likod po ng bahay kaya malinis tingnan po yung front. Kung papansinin niyo naman po yung shape ng downspout is shape po na square. So tinatawag din po itong tubular downspout. Sa US po, ito daw po yung ginagamit which is available naman po sa Pinas. Usually mga taga-US po nating mga subscribers, yan po ang ginagamit nila sa bahay nila dito sa Pinas. Anyway, meron po itong floor drain. Tapos again, itong exit door po is papuntang dining area. Tapos ito naman papuntang dirty kitchen / laundry area. Sa ceiling po para sa outdoor, ito po ay spandrel. Wood grain po ang design niyan, ha. Bali gawa po yan sa aluminum tapos coated po ng paint kaya makintab. Ngayon po ay balik naman po tayo sa front ulit at pakita ko naman po sa inyo yung kabilang side po ng bahay. Linis tingnan po, no? Sa other side po, meron po ditong lanay which is tabi po yan ng garahe. Merong maid's room, storage area, outdoor bathroom at prayer area. Ayan. So ito pong prayer area nila, pakita ko na lang po sa inyo para may idea kayo. Naka-polycarbonate po yung roofing niya na may trellis, tapos siloid. Sa tabi din po ng prayer room, meron po ditong storage area at outdoor bathroom. Ayan. So napakaluwag po talaga ng lupa nila. Guys, ito yung door ng mga storage area nila saka yung outdoor bathroom nila is gawa po yan sa aluminum. Yung design po natin is flat lang yung pinaka niya. Yung sheet niya, ayan. Mukha po talaga siyang solid wood na pininturahan pero again, gawa siya sa aluminum. Actually po, pwede pa sila magpagawa po dyan ng swimming pool o kaya po gumamit na lang ng portable po na swimming pool kasi meron silang outdoor shower siguro. Yan po yung purpose soon. Magpapalagay sila ng swimming pool po dito sa tapat ng prayer room. Sa bandang gilid naman po pala ng prayer room, again, yan po yung maid's room plus yung lanay po nila. No? Screenshot nyo na lang po kung type nyo po yung design naman. Ngayon po dito naman po tayo sa living area. Ongoing po naglalagay tayo ng kurtina para po sa lahat po ng bintana nila. So ito po ay high ceiling. Guys, pagpasok po natin sa bahay ni client, so ito po yung kanilang living area, no? So ito po yung back view po ng pintuan. Tapos po guys, naglagay tayo dito ng long curtains. Sabi ko nga po sa inyo, yung bahay po ni client is high ceiling kaya po talaga malaki-laki po talaga yung bintana po niya dito and yung kurtina niya. Tapos dito po yung kanyang TV cabinet. Ayan. Which is meron po siyang accent na tan na color paint. Tapos yung tiles po nilang ginamit dito is 60 by 60 po na marble look, porcelain tiles. Tapos meron silang cabinet dito saka split type aircon. Bali guys, ito yung ceiling na naka-open po yung pin lights niya saka yung cob light. So yung cob light niya po color warm. Again, ito po yung kanilang living area. Dito naman po tayo sa kanilang dining area at main kitchen. So dito po, naglagay tayo ng cortina. So ito po yung itsura niyan before. Ngayon po ang ginawa ko sa dining area nila, parang na po yung cortina. Kasi onti na lang din naman po yung natitirang wall. Saka mas maganda po na malaki siya kasi malaki po yung nilagay natin cortina sa living area. So yan na rin po yung ceiling. Ayun, papaayos pa po ni client yung ilaw. Nagkaroon lang ng problem sa ibang lights niya. Pero yan po yung design ng ceiling. Tapos po, yung kanyang kitchen, ito na, ayan. Ang kulay po ng cabinet dito is color cream. Naglagay po tayo dito ng blinds. Meron po itong LG na knock-knock door po na ref. And then, La Germania po na sink and built-in oven. Ayan, La Germania po yan. Tapos yung kanilang backsplash po is quartz po siya na Galaxy yung design. Kasi kumikinang-kinang pa po ito sa personal, ayan. Color black po, no? So again, yan po yung kanilang main kitchen. Again, naka-modular cabinet po yan. And ito na rin po yung kanilang ceiling yan. Ayan. And then dito po, meron silang island bar na meron sink. Modern sink po yung pinakabit ni client dito. Ayan. Tapos meron mga cabinet dito. Guys, yung nalalagay po natin blinds, Losa po ang brand yan, ha. Ito po yung kilalang brand po ng blinds dito sa Pilipinas. Tapos guys, ito yung sink nila dito. Extra sink. Kasi meron silang sink dun sa island bar. Tapos meron siyang gantong faucet. Ang ganda, oh. May screen. From main kitchen, ito po yung view natin. Sa totoo lang po yung bahay naman talaga is malaki, spacious, no? So, ito po, meron silang pantry dito sa gilid.
Gawa po ito sa aluminum yung cover niya. Tingnan na lang po natin. Okay. Tapos guys, may extra ladder papunta sa taas. Ayan. Tapos ito guys, may mga storage sila dito. Yan. Then dito po meron pa silang cabinet. Check natin. Ayun. Siguro dito po pwede paglagyan ng mga panlinis po nila ng bahay. Mga vacuum, ganyan, ganon. Bali po dito sa bahay po na ito, meron po itong total po na 4 na bedroom plus 3 bathroom po. So unahin po natin ngayon pakita si master's bedroom. So dito po pala meron silang hallway, ayan, papunta sa mga bedroom. Tapos guys, ito, yung tiles nilang ginamit dito is 20 by 120. Matte finish po na wood look, color gray. Tapos guys, dito pwede pang gawin tong altar ni client. Ayan, palagyan niya ng accent, pwede pa tong area na to. Tapos guys, ito naman yung first bedroom na pupuntahan natin. Ito po si master's bedroom. Pagpasok po, ito po itsura ni master's bedroom. Ayan na po yung ceiling, naka PVC panel po yung center, plus meron po itong hardiplex or gypsum board po na ginamit, and may cob light at pin lights na yan. Then yung tiles po, isa lang po yung ginamit dito sa hallway, pati sa mga kwarto. And then dito po naglagay tayo ng sand and butter po na kulay ng kortina. So dito po meron siyang standard size po na curtains plus L-shape po na bintana, no? Tapos po, favorite color po kasi ni client yung yellow. Kaya yellow po yung nasa kwarto po nila. Again, yan po yung ceiling. Tapos, ayan. Furniture po nila or yung bed frame nila, dyan po ilalagay plus yung side cabinet. Meron na rin po yung abang na pendant lights. Ayun, para hotel vibes. Tapos po dito naman, meron po papunta sa kanilang walk-in closet. Pakita ko na lang po. Yung walk-in closet po nila, yung mga cover is clear glass plus gawa po ito sa aluminum. So sa loob po nito, meron mga pull-out drawer. Ayan po. After po natin dito sa kanilang walk-in closet, ito na rin po ang kanilang master's bathroom or si bathroom number 1. So dito guys, ito po si master's bathroom. Bali dito meron silang his and her po na sink. And may cabinet na po yan. Huge na mirror. Tapos yung tiles po na ginamit sa wall is 30 by 60. And 30 by 30 naman po para sa flooring. Yan na rin po yung ceiling. Then mga ka-viewers, ito po yung shower area nila. Meron po itong mosaic tiles para sa accent and merong niche. Black coated naman po yung shower. And yung tiles po dito is 15 by 90 po na matte finish naman. Yung flooring saka yung wall po dito, no? Tapos naka-separate po yung yung toilet area. Ayan. Ito po yan. Pakita ko na lang din. So dito guys, ang kulay ng tiles is gray pa din, 30 by 30 and 30 by 60 para sa wall. Tapos naglagay po tayo ng blinds dito, no? Yan na rin po yung ceiling. So ito po is naka-smart toilet. Ayan. So may sensor po siya. Again, ito po yung toilet ng master's bathroom. Dito po tayo galing kanina, ngayon po papunta naman tayo ng bedroom number 2 and bedroom number 3. So dito naman po sa dulo located si bedroom number 2 and 3 and si common bathroom. Bale, ito po si bathroom number 2. Pakita ko na lang muna din. So guys, ito po yung itsura ng bathroom number 2. So meron po itong tiles na 30 by 60 na medyo sand po ang design. Tapos 30 by 30 po sa flooring. Naka-smart toilet din po ito. Ayan, tapos may sink and cabinet na rin po yan. Dito po pala sa shower area, meron silang niche na maliliit and yan na po yung shower nila. Yung flooring po, iba naman po yung kulay from here. Again, ito po yung kanilang
bathroom or si bathroom number 2. After po natin kay common bathroom, ito naman po si bedroom number 2. So dito po ang nilagay natin is color gray. Ayan. Bali meron sila accent wall po dito na color blue. Ito na rin po yung ceiling nila. Then dito po meron silang fluted panels na accent plus floating cabinet or floating shelves po ba yan. Tapos paglalagyan ng TV yan soon. So dito guys, gusto talaga ni client is cortina kaya nag wall to wall tayo. Okay naman yung height niya guys. Mataas naman po yung clearance pa rin kaya maganda pa rin po tingnan sa personal yung ating cortina. So ganyan yung ceiling, plus ito po yung curtains. And then, dito po meron silang wardrobe cabinet. Bed frame na lang po kulang. Ayun po. So dito po sa bedroom number 3, ang pinakaiba nila kay bedroom number 2, tatlo po yung bintana. So mas prefer po ni client yung cortina. Kaya po, cortina po lahat yung nilagay natin dito. Guys, dito yan pepesto yung kama po ni client. Tapos yung height po, pinagpantay-pantay na lang po natin. Kasi, ayun nga po. May aircon po sa taas ng bintana. And then dito po meron silang wardrobe cabinet din po na black. Ayan. Gawa po ito sa aluminum din. And then tingnan po natin to. Ayan. May pull out drawer. Ang haba oh. Then close lang natin guys. After po natin sa mga bedroom, doon naman tayo sa kabilang side. Dito po meron pa pong lanay yan plus yung kanilang bedroom pa po doon. So si bedroom number 4 no. Again, ito po yung kaninang pinakita ko sa inyo. Yan po yung tsura from here sa hallway. Tapos dito po naglagay tayo ng cortina din kasi meron pong sliding door dito. Ayan. Tapos dito may exit door sila papuntang garahe and lanay. And then dito po may bathroom pa sila. Ayan. And another bedroom po, no? So, ito po, naglagay tayo ng blinds sa bedroom na ito. So, yan po yung ceiling niya. And meron pong fluted panels dito for accent. Actually, ito sa bedroom 4, mala guest room po siya, ganun. Then, 60 by 60 po na tiles flooring, matte finish yan. And ito po, meron silang aluminum wardrobe cabinet. Ito ang ganda ng shape niya guys. Dito pwede kang maghanger ng damit. Ayan. Pakita ko na lang guys ha para sa mga nagpapagawa ng bahay para may idea kayo. Tapos pull out drawer guys. So, ayan, ganyan siya. Pag in-open. Ganda. Tapos, dito guys naglagay din tayo ng blinds. Yung kulay na ito, binagay na lang natin sa kulay po ng kortina natin, no? May pagka-beige po yan. Ganyan po yung ceiling. Then, yung door, papunta po sa lanay. And exit door sa garahe. Then, ito po yung bathroom number 3. So, dito po, ayun. Para may magamit po yung guest nila or visitors. Ayan. So, may blinds din yan. And, ayun po. Posy na sink and toilet bowl. 30 by 30 na tiles, 30 by 60 na wall tiles. Ayun pa, no? And po mga ka-viewers ang project na natapos natin sa Pampanga. So sana po sa modern bungalow house na ito, nakakuha po kayo ng idea sa tour natin. Ngayon po ang gumawa po nito is ito na po. Ayan, kung plano niyo po mag-inquire, pwede po kayo mag-inquire sa kanilang Facebook page. As per naman daw po sa may-ari, marerekomenda naman daw po nila yung gumawa ng bahay nila. And upon checking din naman po, din pagkakagawa and malinis. Ngayon po mga ka-viewers, kung nagustuhan niyo naman po yung mga ginagawa namin kortina, pwede po kayong mag-inquire sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog, at pag-usapan po natin doon kung paano po natin pagagandahin ang bahay po ninyo, no? So again mga ka-viewers, abangan niyo pa po yung mga upcoming namin project kasi marami pa po kami mga natapos at gagawin pang project. Kaya abangan niyo po yan. And bago po magtapos ang ating vlog, gusto ko lang po magpasalamat kay client and i-congrats sa kanilang newly built house po, no? So, congrats po ma'am and sir. And thank you po sa pag-allow na ma-house tour ko din po yung bahay po ninyo. And para po sa mga viewers natin, again, maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. And God bless. Bye-bye!